Minsan, napakadali nating tawagin ang sarili nating tamad. Kapag wala na tayong gana, hirap nang bumangon o wala nang lakas para gawin ang responsibilidad natin. Pero ang totoo, magkaiba ang pagiging tamad at ang pagiging pagod. Ang taong tamad ay may kakayahan, ngunit pinipiling huwag kumilos kahit wala namang malinaw na dahilan. Samantalang ang taong pagod ay gusto pa ring lumaban. Gusto pa ring gawin ang dapat gawin, ngunit ubos na ang kanyang pisikal, emosyonal o mental na lakas. May mga pagod na hindi naayos ng isang gabing tulog. Ito ang pagod na dala sa sunod-sunod na problema, responsibilidad, kabiguan, overthinking, kakaisip sa pamilya, trabaho, relasyon at kinabukasan. Dumadating sa puntong kahit simpleng gawain ay tila napakabigat ng simulan. Hindi kahinaan ang mapagod. Normal itong maranasan ng taong matagal nang lumalaban sa buhay. Ang problema ay kapag pinipilit mong kumilos na para bagang wala kang nararamdaman at hinuhusgahan mo ang sarili mong tamad. Kahit ang totoo ay matagal ka nang hindi nagpapahinga. Kaya bago mo sisihin ang sarili mo, tanungin mo muna ang sarili mo, tamad ba talaga ako o matagal na akong pagod at hindi ko lang binigyan ng pagkakataong makabawi ang sarili ko? Tandaan, ang pahinga ay hindi katumbas ng pagsuko. Minsan, ang pagpapahinga ang pinakamahalagang hakbang para makabalik ka ng mas malakas, mas malinaw ang isip, at mas handang harapin ang mga susunod na laban. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil habang unti-unti mong binubuo muli ang lakas mo. Kaya kung pakiramdam mo ay wala ka ng gana, huwag agad lagyan ng labil ang sarili mong tamad. Baka ang kailangan mo lang ay sapat na pahinga, kaunting pag-unawa sa sarili, at pagkakataong makahinga. Dahil ang taong tunay na pagod ay hindi tamad. Isa lamang siyang taong matagal nang lumalaban at ngayon ay nangangailangan din ng alagaan ang sarili.